Vampira laban sa taong lobo. Ang alamat ng dalawang lahi. Matagal nang ikinukwento sa mga baryo sa gilid ng Sierra Madre ang isang alamat na kumikilabot sa mga nakikinig. Sinasabing bago pa dumating ang mga Kastila, dalawang sinaunang nilalang ang umiral sa mundo. Ang mga vampira, mga nilalang ng gabi na sumisipsip ng dugo upang manatiling immortal, at ang mga taong lobo, mga tagapagbantay ng kagubatan na nagtataglay ng lakas ng hayop at tao. Ngunit hindi sila ipinanganak na magkaaway. Noong una, iisa lamang ang kanilang pinagmulan. Ayon sa alamat, mula sila sa isang matandang nilalang na tinawag na Aklas, isang diyos ng gabi at hayop. Sa kanyang paghahati ng kapangyarihan, lumikha siya ng dalawang anak. Niksara, diyosa ng gabi, na nagbigay ng lahi ng mga vampira. Fenririon, diyos ng mga hayop, na lumikha ng lahi ng mga taong lobo. Ngunit dahil sa inggit at kasakiman, nagtunggali ang magkapatid at ang kanilang mga anak ay kinutya ang isa't isa. Simula noon, ang dugo ng vampira at lobo ay naging mortal na lason sa isa't isa. Sa bayan ng San Rodrigo, malapit sa kagubatan, nakatira ang pinuno ng mga lobo, si Lucian. Mataas ang kanyang tindig, matikas kahit saan yung tao at may mga matang kulay ginto na kumikislap kapag tinatamaan ng buwan. Sa bawat kabilugan ng buwan, siya ang nagiging pinakamatindi at walang kapantay sa lakas. Siya ay itinuturing na alha ng kanyang lahi. Isang leader na hindi lamang mandirigma, kundi tagapagbantay ng mga lupang sinumpaan nilang protektahan laban sa mga vampira. Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, nagtatago ang sugat ng nakaraan. Pinatay ng mga vampira ang kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Dahilan kung bakit kinakasuklaman niya ang bawat lahi ng gabi. Samantala, sa isang lumang kastilyong itinago sa bundok, naninirahan si Seraphine, isang vampirang kilala sa kanyang kagandahan at kariktan. Ang kanyang balat ay parang marmol, maputlang malamig, at ang kanyang mga mata ay pula na parang dugo. Siya ay isang elder, isang pinunong vampira na higit 300 taon nang nabubuhay. Hindi siya basta mandirigma. Siya ay isang estratehista, isang reyna ng kadiliman. Ang kanyang kagandahan ay panlilinlang lamang sapagkat ang bawat halakhak niya ay may kasamang kamatayan. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang misyon: hanapin ang bato ng dugo o Crimson Stone, isang sinaunang agimat na nagtataglay ng kapangyarihan ng kanilang pinagmulan. Sinasabing alamat, sino mang nilalang na makakamtan ng batong ito ay magiging pinakamakapangyarihan sa lahat, kahit sa Diyos. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nagbabantay si Lucian sa kagubatan, naamoy niya ang kakaibang halimuyak. Isang amoy ng dugo na hindi galing sa hayop, kundi sa isang hindi mortal. Doon niya natagpuan si Seraphine sa isang abandonadong kapilya, nakatayo sa altar kung saan nakaukit ang mga lumang palatandaan ng mga ninuno. "Umalis ka sa aming lupain, Seraphine. Halimaw ng gabi?" "Halimaw? Tingnan mo ang sarili mo, Lucian, anak ng hayop. Ang batong ito ay hindi iyo. Ito'y akin."
At doon nagsimula ang kanilang banggaan. Si Lucian ay nagbagong anyo, ang kanyang mga butoy nagbaluktot, ang kanyang katawan ay napuno ng makapal na balahibo, at ang kanyang mukha ay nagkaroon ng pangir at ilong ng lobo. Sa isang ungol, yumanig ang buhong kapilya. Samantalang si Seraphine ay lumipad gamit ang kanyang malalapad na pakpak na parang panik, at mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang itim na usok na parang nagdadala ng bangungot. Nagbanggaan sila sa gitna ng kapilya. Ang kuko ni Lucian ay dumaplis sa balikat ni Seraphine, ngunit agad itong nagsara at naghilom. Ang pangil ni Seraphine ay bumaon sa leeg ng lobo, ngunit hindi siya pinabagsak nito. Sa halip, lalo lang itong naglunop. Umuga ang mga dingding, nabasag ang mga salamin, at ang buong kapilya ay nagmistilang impyerno ng dugo at apoy. Sa gitna ng kanilang labanan, biglang lumiwanag ang altar. Ang bato ng dugo ay nagising. Isang pulang kristal na naglalabas ng apoy na parang sumisipsip ng buhay mula sa paligid. Pareho silang tumigil, pareho nilang gustong makuha ang agimat. Ngunit ang bato ay may sariling kapangyarihan at hindi ito ibinibigay ng walang kabayaran. Unang sumugod si Seraphine. Hinawakan niya ang bato at agad na dumaloy ang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang kristal ng dugo. Ang kanyang mga kuko ay naging matatalim na parang espada, at ang kanyang kagandahan ay naging nakakatakot. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kapangyarihan, sinunggaban siya ni Lucian at itinapon palayo. Siya naman ang humawak sa bato, at sa oras na ito, ang buong kapilya ay nabalutan ng pulang liwanag. "Ako ang pipigil sa iyong lahi, kahit ano pa ang mangyari," sabi ni Lucian. Ngunit bigla siyang pumasigaw. Ang bato hindi pala para sa mga pusong puno ng galit. Unti-unti siyang sinakop ng enerhiya nito. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Hindi na siya tao, hindi na rin lobo, kundi isang nilalang na wala sa balanse. Habang nagwawala si Lucian, si Seraphine ay nakatakas, dala ang isang halakhak ng panalo. Hindi niya nakuha ang bato, ngunit alam niyang hindi ito magtatagal sa katawan ng taong lobo. Iniwan niya si Lucian sa guho ng kapilya na unti-unting linalamon ng sumpa ng batong hindi para sa kanya. Muling tumahimik ang kagubatan, ngunit alam ng mga matanda sa baryo na hindi ito ang huli. Ang vampira at ang taong lobo ay muling babangon, at ang kanilang laban ay hindi matatapos hanggat may dugo at dilim sa mundo. Sa mga guho ng kapilya, hindi namatay si Lucian. Bagkus, siya'y muling isinilang. Hindi na isang ganap na taong lobo, kundi isang nilalang na pinaghalo ng kapangyarihan ng lobo at sumpa ng bato ng dugo. Ang kanyang balat ay may uka ng pulang apoy. Ang kanyang mata ay hindi na ginto, kundi itim at kumikislap na pula. Siya'y naging itim na alpha, isang halimaw na kinakatakutan pati sariling lahi. Ngunit kapalit ng kapangyarihan, unti-unting kinakain ng bato ang kanyang pagkatao. Sa bawat daanan ng araw, lumalakas ang kanyang galit at nawawala ang kanyang pagkatao. Samantala, si Seraphine ay bumalik sa kanyang kastilyo at humarap sa konselyo ng mga matandang vampira. Sina Dorian, isang tusong vampira na matagal nang nangangais maging pinuno, at si Selena, isang vampirang may kakayahan mangnula, ay naroon. "Nabigo kang makuha ang bato ng dugo, Seraphine, ngunit nararamdaman kong nagising mo ito, at sa bawat paggising nito, mas lalapit sa atin ang kapangyarihan." Bungad ni Dorian.
Mag-ingat ka. Ang bato ay may sariling kauluban at ang taong lobong iyon, hindi na siya katulad ng dati. Sabat naman ni Selena. Ngunit si Seraphine ay ngumiti lamang. Para sa kanya, ito ay isang hakbang lamang. Ang tunay niyang plano ay hindi lang makuha ang bato, kundi supilin ang buong lahi ng mga lobo at maging walang kapantay na reyna ng gabi. Sa kabilang dako, nagtipon ang mga taong lobo sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Naroon sina Marcus, matapat na general ni Lucian, at Elara, ang matapangan na babaeng lobo na lihim na may pagmamahal sa kanyang pinuno. Ngunit nagdududa sila ngayon. Si Lucian ay hindi na siya. Ang kanyang katawan ay nilamon ng sumpa. Kung patuloy natin siyang susundan, baka tayo ang kanyang patayin, sabi na Marcus. Hindi, si Lucian ang alpa natin. Hindi siya halimaw. Nilalabanan niya ang sumpa. Kailangan natin siyang tulungan. Pasigaw na saad ni Elara. Nahati ang hanay ng mga lobo. Ang iba'y nais patayin ang kanilang lider upang pigilan ang sumpa. Ang iba na may naniniwalang si Lucian pa rin ang susi sa pagliligtas sa kanilang lahi. Habang papalalim ang gabi, ang bato ng dugo ay naglabas ng kakaibang enerhiya. Kahit hindi hawak ng sinuman, ito ay nagpakawala ng mga aninong nilalang na tinawag na umbra. Itim na halimaw na gawa sa usok at apoy, mga alipin ng bato. Ang mga umbra ay nagsimulang umatake sa mga baryo, pumapatay ng tao at sinisip-sip ang kaluluwa ng sino mang mahawakan. Ang mga mortal ay nagdasal, nagtatago at nag-akala na dumating na ang wakas ng mundo. Ngunit para sa mga vampira at lobo, malinaw ang mensahe. Ang bato ng dugo ay muling gising at kailangan itong mapasa kamay ng iisa bago ito tuluyang lamunin ang lahat. Sa kanyang silid, tinitigan ni Seraphine ang kanyang sariling refleksyon. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 siglo, nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya sinabi sa konseho ang lahat ng nakita. Sa oras na hawakan niya ang bato, narinig niya ang bulong ni Niksara, ang Diyosang pinagmulan ng kanilang lahi. Akin ka, anak. Ako ang dugo sa iyong mga ugat. Dalin mo ako muli sa liwanag at ikaw ang magiging Diyosa ng gabi. Kaya't hindi lamang kapangyarihan ang hinahanap ni Seraphine, kundi ang pagbabalik ng kanilang ina upang ang buong mundo ay maging kaharian ng kadiliman. Samantala, si Lucian ay naglakbay mag-isa. Nilalabanan ang sumpa sa kanyang katawan. Sa bawat sandali, naririnig niya ang bulong ng Fenriryon, Diyos ng mga hayop. Anak ko, huwag mong hayaang lamunin ka ng apoy. Ikaw ang huling bantay ng kagubatan. Bumangon ka laban sa kanila. Ngunit kasabay ng bulong ng kanyang ninuno, naroon din ang malaswang tinig ng bato ng dugo. Ibigay mo ang lahat ng iyong galit sa akin at magiging walang hanggang ang iyong lakas. Nahati si Lucian sa pagitan ng kanyang tungkulin at sa tukso ng kapangyarihan. Habang nagkakagulo, si Marcus, ang matapat na general ng mga lobo, ay lihim na nakipag-alyansa kay Dorian ng mga vampira. Pagod na akong maging anino ni Lucian. Kung siya'y nilamon na ng sumpa, panahon na para ako ang maging alpa. Usal ni Marcus. At kapalit,
Bibigyan mo kami ng daan papunta sa pugad ng mga lobo. Maganda ang isip mo, Dorian. Sama-sama tayong maghahari. Ang maharot na sagot ni Dorian. Hindi alam ng iba, ngunit ang pagtataksil na ito ang magpapasimula ng malaking digmaan. Dumating ang gabi ng malaking banggaan. Ang mga umbra ay umatake sa bayan ng San Rodrigo. Ang mga tao ay nagsisigawan, ang simbahan ay nasunog at ang mga nilalang ng dilim ay naghari. Naroon si Serafin, pinamumunuan ang mga bampira. Naroon din si Marcus, dala ng ilang lobo na sumunod sa kanya. Nagkaroon ng pinakamadugong labanan, dugo sa mga kalsada, apoy sa mga bahay at ang hangin ay puno ng halakhak ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagharap sina Lucian at Serafin. Si Serafin ay hawak niya ang kanyang espada ng pilak na may lason ng dugo. Si Lucian ay nangangalit, hawak ng kalahating sumpa ng bato. Tignan mo ang sarili mo, halimaw. Hindi ka na lobo, Lucian. Hindi ka na tao. Isa ka ng laruan ng kapangyarihan. At ikaw, Serafin, isa kang alipin ng Diyos mong hindi kailanmang magmamahal sa iyo. At muli silang nagbanggaan, isang labanan na yumanig sa buong San Rodrigo. Sa pinakamatimbing sandali, bumuka ang kalangitan. Mula sa liwanag ng buwan, bumaba ang anino ni Fenrir-yon, Diyos ng mga hayop. Mula naman sa dilim ng gabi, bumangon si Nyxara, Diyosa ng mga bampira. Sa wakas, ang dalawang sinaunang Diyos ay nagharap at ang kanilang mga anak, sina Lucian at Serafin, ay naging kanilang mga kasangkapan. At doon nagsimula ang huling digmaan. Hindi lamang ng mga bampira at lobo, kundi ng kanilang mga Diyos. Ang lupa'y yumanig, ang dagat ay kumulo, at ang kalangitan ay nagdilim. Nayanig ang buong Sierra Madre. Sa langit, nagbanggaan ang dalawang anino, Nyxara, ang Diyosang bampira nakabalot sa pakpak ng gabi, at Fenrir-yon, ang Diyos ng mga lobo, nag-aapoy ang balahibo at nangangalit ang mga mata. Habang ang dalawang Diyos ay naglalaban, ginamit nila sina Serafin at Lucian bilang mga sisidlan ng kanilang kapangyarihan. Si Serafin ay naging avatar ni Nyxara. Ang kanyang katawan ay kumislap na parang niluk sa itim na kristal, at ang kanyang tinig ay naging tinig ng Diyosa. Si Lucian naman ay nilubhuban ng espiritu ni Fenrir-yon. Ang kanyang anyo ay lumaki, kalahating tao, kalahating lobo, kalahating apoy, at ang kanyang ungol ay yumanig hanggang kalangitan. Ang lupa'y bumuka, ang dagat ay kumulo, at ang mga tao ng San Rodrigo ay nagsisigawan, hindi alam kung saan tatakbo. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang general ng mga lobo kay Serafin. Serafin, tulungan mo akong patayin si Lucian. Sa kapalit, ibigay mo sa akin ang kapangyarihan ng bato. Bulalas ni Marcus. Ngumiti si Serafin at saglit siyang tumingin sa kanya. Ngunit imbes na ibigay ang kapangyarihan, tinusok niya Marcus sa dibdib gamit ang kanyang kuko. Tanga, hindi ako nakikipagkasundo sa mga traidor. At sa isang iglap ay gumuho ang katawan ni Marcus, nilamon ng anino. Nagbanggaan sina Lucian at Serafin sa gitna ng guho ng San Rodrigo. Ang kanyang mga kuko laban sa kanyang espada, ang kanyang ungol laban sa kanyang halakhak, ang kanyang puso laban sa kanyang malamig na kaluluwa.
Habang sila naglalaban, biglang lumiwanag ang bato ng dugo sa gitna ng labanan. Pareho silang sumugod. Pareho silang gustong makuha ito. Ngunit bago pa man hawakan ni Lucian at Seraphine ang bako, tumalon si Elara, ang babaeng lobo na lihim na nagmamahal kay Lucian. Hinawakan niya ang bato gamit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon ay nagsimulang masunog ang kanyang katawan. Lucian, hindi ko hahayaang lamunin ka ng sumpa. Kung may ailangang mawala, ako na. Mahinang usal ni Elara. Ang kanyang katawan ay naging abo, ngunit bago siya tuluyang maglaho, ay ibinaling niya ang kapangyarihan ng bato kay Lucian, hindi bilang sumpa, kundi bilang lakas ng isang pusong tapat. Si Lucian, pinalakas ng sakripisyo ni Elara, ay muling bumangon. Ang kanyang mata ay hindi na pula ng sumpa, kundi ginto ng kanyang tunay na lahi. Hinarap niya si Seraphine at sa isang huling bugso ng lakas ay tinusok ang kanyang dibdib gamit ang sariling pangin. Si Seraphine ay napasigaw. Ang kanyang katawan ay nagbasag-basag na parang kristal. Ngunit bago siya tuluyang maglaho ay ngumiti si Lali Seraphine. Hindi ito ang wakas, Lucian. Ang gabi ay laging babalik. At siya'y naglaho. Iniwang nakabitin ang kanyang huling sumpa. Sa pagkamatay ni Seraphine, humina si Nyxara at siya'y bumalik sa anino. Sa tagumpay ni Lucian, si Fenriryon ay muling naglaho sa langit. Ngunit, ang kanilang pag-alis ay hindi tagumpay dahil ang bato ng dugo ay pumutok at ang kapangyarihan nito ay kumalat sa buong kagubatan. Matapos ang lahat, si Lucian ay nakaluhod sa abo ni Elara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay wasak. Nanalo siya sa laban, ngunit kapalit ang buhay ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Habang nakatanaw siya sa buwan, pumatak ang kanyang luha. Isang alpha na walang tahanan. Isang mandirigmang walang kasamang mahal. Sa huling pahina ng digmaan, isang bulong ang narinig sa hangin. Ang dugo ay hindi natatapos. Ang gabi at kagubatan ay muling babangon. Ang bato ay hindi kailanman mawawala. At sa muling pagbabalik, mas madugo, mas madilim, mas walang hanggan.